Good day po mga ka-greenie, saan man kayo naroon ngayon. Good evening, good morning, and good afternoon po sa inyong lahat. Afternoon pero hindi po masyadong tirik ang araw, makulimlim po ngayon sa amin. And for today's video, magpo-propagate po ako ng aking mga Hawertia zebra. Pararamihin ko po sila kasi nagsisiksika na po sila sa kanilang mother. Ayan po oh. At ito po yung gagawin kong paraan para po sila ay dumami. Ayan po. Dami-dami po nila. At ito din po. Ito free po ito ng seller. Pero nag-stable na siya. Ang ganda po. Ito marami na talaga. Kailangan ko na siyang matanggal yung mga offset niya. Kasi po, para makahinga na yung mga babies nila. At magkaroon uli ng panibagong offset itong mother nila. So, let's go! Umpisahan na po natin! Meron po akong 4 na Hawertia zebra. Ito yung old ko na. 3 na ito. Kasi ito, free yan sa akin ng seller. Tinabi ko na dito sa old ko para mahawa siya sa pagiging stable at dumami din ang kaniyang offset. Unahin ko muna to. Nahihirapan akong tanggalin yung mga babies niya kapag hindi ko siya tatanggalin. So, dahil stable naman siya, pwede ko siyang tanggalin sa kanyang soil. Dahil ayan no, mahirap dahil nakabaon sila. Oh, dami no? Oh, ganda ng roots niya po oh. Ang kapal. Healthy po ng roots niya. The reason kung bakit gusto ko na pong tanggalin yung mga offset niya, itong mga baby niya, kasi po para magkaroon uli ng panibagong mga babies. So, hindi ko na siguro tatanggalin yung hindi ko na gagamitan ng scissor kasi nabubunot naman siya, natatanggal naman siya. So, 1, medyo madami-dami. Ayan po, oh. Inano ko na lang po. Ayan, oh. Malambot naman po siya. Nagkukusa siyang, humihiwalay sa kanyang mother. Oh. 3. Grabe. Dami kong nakuha, oh. 3. At marami talaga siyang offset. 4. 5. Ang akala ko mahirap siya tanggalin. Medyo madali lang pala. 5, 6, 7. Oh, may mga roots po na sumasama. Ayun po. 8. Wow, dami. 8. 9. Wow, 9. Sa isang mother. Grabe, dami. Oh, ganda po ng roots niya, oh. Ang kapal. At ito pa po yung natira. Ititrim ko lang yung yung taas niya. Kasi ayan po, oh, para siyang mga sunog-sunog. May nag-comment pala nito sa akin. Saan po daw nakalagay ang aking zebra? Pulsan po ang aking zebra. Kahit sa pinanggalingan niya po na vertical, pulsan po ito. Pero, wag po kayo magpupulsan hanggat hindi po sila stable. Kasi, masusunog po sila kapag binigla nyo sila sa arawan, rain or shine, na hindi stable. Nako, masusunog po sila. Or worse, mamamatay sila. Tingnan natin sa pangalawa. Oh, mas marami ang kanyang ugat. Grabe. At marami din siyang anak. 9 yung una kong nakuha sa isang mother. Ito, madami din. Pero mas maliliit to. Yes, may roots. 1, 2. Dahan-dahanin lang po natin. Kasi mas okay po na may kasama siyang roots. Ayan, 3. Para po itatanim na lang natin siya. Hindi na natin siya masyadong pauugatan kasi may ugat na siya. Ayan, 4. Oh, grabe. May maliit.
4, 5, 6. Oh, ito po. Grabe, ganda. 7. Ang ganda ng Cartier na to. Madami kang ma-harvest. 8. 8. Grabe. 8, 9, 10. Wow! 11. Oh. Tat ko yung konti niya. Oh. Ganda. Dami. Konti pa naman yung pot na pin-repair ko. Ang galing ko din kasi parang mga sunog sila. Ayan. Oh. Wow. Thank you ha. Zebra. Ang dami mong offset na binigay sa akin. Oh, next. Dito yan ha. Dito. Tama, dito yan. And then, dito yan. Wow. Mamaya ka na. Ito muna. Yung pangatlong mother. Oh, root bound din. Huh? Ang kapal din ng roots. Ang healthy. Oh, grabe oh. 1, 2. May maliit. Sige, kukunin ko na 3, 4. Ang bilis na lang matanggal kasi na siya rin eh. Old na rin siya eh. 6, 7, 8. Mas konti ito. Yung pangalawa mas madami. Tanggal lang ako ng mga dry niya sa taas. Si dry na oh. Yan. Tanggalin lang natin. Ito parang napuruhan siya ng dry sa taas ng kanyang leaves ba to? Ginugupit ko po talaga yan. Ayan. Okay. Balik ko na po. Ganun lang. Nag-cut lang ako ng konti na roots. Ang galing ko muna yung dry roots. Dito na lang siya. At ito. Mahaba ba yung iba? Sige po, mag-trim ako ng konti. Hindi na po ako maglalagay ng cinnamon or rooting hormone. Kahit yung cactus na cultured soil, hindi na po ako gagamit kasi root bound naman sila. Tsaka mother po sila, kaya mabilis po yan ugatan. Magdadagdag na lang po ako mamaya ng soil kasi kumonte. Nahila ko kasi. Ito, dito. Ang ganda po nila. Nung binili ko po to, dito ko po talaga sila nilagay. Hindi ko po sila nilagay sa clay pot or sa plastic pot na round. Dito po talaga. Iyang naman po sila dito. Ayan. So next, ang aking gagawin ay yung mga babies na punila. Ito yung na-harvest ko. 25 pieces sila. At 5 yung aking pot. So sa isang pot, 5 po yung ilalagay ko. Start na ako. Ito muna yung uunahin ko. Ganun kadami ang aking nakuha. Kakatuwa. So, itong 5 ang unang uunahin ko. Maglalagay lang po ako ng cinnamon sa gitna.
Hindi na ako maglalagay po ng cultured soil. Yung nilalagay kong kulay itim. Kasi po, rooted naman sila. Magtitrim po ako ng mga roots pag mahaba. Pag mahaba lang naman po. Ayan. Sa magtatanong po ng aking potting mix, ang potting mix ko po ay wala lang siyang coco peat. Next, ang component po niya ay yan po, rice hull, vermicast, Famis, at yung aking Benguet soil. Konti-konti lang po yung bawas ko. Nakaisa na po ako. Ayan po. Oh. Next. Medyo madami-dami po ang aking iripat. At happy ako dahil marami po akong na-harvest na zebra. Ang mga zebra po ay sun-loving. Gusto po nila nabibigyan sila ng sapat na sunlight dahil prone po sila sa root rot or stem rot. Nabubulok po yung kanilang yung ugat na to, pati yung dito po nila. Nabubulok po yan kapag hindi nyo po sila morning sun or full sun, kasi po gusto nilang nakababad po sila sa init ng araw, lalong na kapag sila ay naka-rain or shine. Madalas din po ito ma-dehydrate kasi ang mga Haworthia, especially itong zebra, ay matakaw po sa tubig. Wow, ganda. Hindi, itusok ko na lang siya kasi konti naman yung roots niya. Okay, next na po ako. Maganda rin po ang mga Haworthia sa plastic pot. Sa clay pot din, kung ano pong available ninyo, okay naman po sila. Kasi marami po akong sobra ngayong clay pot. Naubos na po yung plastic pot ko, kaya dito ko po sila nilagay. Ang haba, oh. Hindi na po ako gumamit ng cinnamon. Okay na po yan. Pag alam nyo naman yung plants nyo na mabubuhay kahit walang mga rooting hormone, cinnamon, o kaya mga cultured soil, yung mga mabilis magpaugat, alam nyo na po yung technique dun. Ito kasi, yung mga Haworthia na to, alam ko na po siya kung paano paugatan. Okay lang po yan. Kahit walang mga chichiburechi na ilalagay. Yan. So, next. Last 2 na ako. Ngayon ko lang po siya na-propagate sa tagal-tagal. Gustong-gusto ko na po siyang i-propagate dahil parang kinakalabit niya na ako. Pag tuwing dumadaan ang aking camera doon, kinakalabit niya na ako na pwede ba i-propagate na po ninyo ako kasi hirap na ako sa mga anak ko. Hirap na siya. Magsisiksikan na sila. Naawa na yung mother nila. Natanggalin sila. Ayan po. Bakit po ako nagpakat ng roots? Kasi mahaba sila. Tsaka okay lang po yun. Sa cactus tsaka sa mga succulent, okay lang po mag-cut ng roots kahit po bagong tanggal sila sa mother nila. Kasi uugatan naman po yan ng panibago. Pagkatapos po nito, ilalagay ko lang po sila sa shaded area. Dito lang po sa katabi ko
Yan, itong nililipatan ko ditong side lang po sa gilid. At matagal ko po siya ilalagay sa shaded area. Antayin ko pa po siya magkaugat. Hindi po ako nagpapaugat na nakabilad sila sa arawan. Kahit po morning, hindi ko po sila pinapaugatan sa arawan. Nagpapaugat po ako sa shaded area lang po talaga. At last na ako, this one, kalain mo, naka 5 pot ako at naka 20 pieces ako na kuha. Ito medyo mahaba, mahaba. Matagal din po ito diligan. Yes po. Matagal po ako magdilig ng mga cactus and succulent ko po. Hindi po ako sabik magdilig. Dahil ako po ay natatakot sa root rot. Mas okay po na dehydrate sila o payat sila kasi ibo-bottom watering lang po natin yon. Tataba na agad sila. Mas mabilis kasi isolve yung dehydrate kaysa po sa root rot or stem rot. Ayan, last itong maliit, putol pa din. At dito sa gitna. At ito na po yung result ng aking propagation ng aking Haworthia zebra. Nakakatuwa kasi naka 5 pot po ako. Ayan po, oh. Cute po nila. At ito yung mother nila. Looking forward po ulit sa mga susunod na buwan para po mabigyan nila ako ng panibagong mga offset. Nalagyan ko na nga pala ng toppings. Ayan po, fannies. And that's it for today mga ka-greenie. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, cactus and succulent, please po pa-like po ng aking video na ito. And pa-share na rin po. Don't forget to subscribe. Ana Doran. Sana po may nakuha kayong tip kung paano po ako magparami ng mga Haworthia ko na zebra. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie!